may biglaang pagbabago sa Kuminga saga at maaring ito na ang pinakamalaking hadlang sa buong deal. Handa na palang ipadala ng Atlanta Hawks si Jonathan Kuminga sa Los Angeles Lakers. Pero ayon sa bagong ulat, hindi ang Hawks or ang Lakers ang tumitigil sa deal. Si Kuminga mismo, sa pamamagitan ng kanyang sariling kagustuhan sa kontrata, ang nagpapahirap sa buong proseso. Ilang linggo na ring inaasahan ng mga Lakers fans na malapit na ito. Pero ngayon, may isang technical na detalye ang lumalabas na maaring magpatagal pa ng husto sa lahat. Ang tanong ngayon ay hindi na kung gusto ba siya ng Lakers. Ang tanong ay, handa ba talaga siyang tanggapin ang kompromiso na kailangan niya para lang matuloy ang paglipat? Para maintindihan kung gaano kalaki ang epekto nito, kailangang balikan ang naging desisyon ng Hawks. Kamakailan lang tinanggihan ng Atlanta Hawks ang 24.3 milyong team option ni Kuminga. Desisyon na kusang loob na naging unrestricted free agent siya. Sa simula, mukhang simple ito. Malaya na siyang pumili ng sarili niyang landas. Pero hindi ganoon kasimple ang totoong sitwasyon. Ilang linggo na ring nag-uusap ang Lakers at Hawks tungkol sa isang sign and trade at sa mga nakaraang linggo, tuluyan ng naging frontrunner ang Lakers matapos umatras ang ibang mga koponan sa laban. Sa lahat ng senyales, mukhang malapit na ito. Ayon kay NBA insider Keith Smith, may isang malaking hadlang na hindi kaagad nakikita ng publiko. Para matuloy ang sign and trade, kailangang pumirma si Kuminga ng 3 taong kontrata. Iyon ang requirement sa ilalim ng mga patakaran ng liga. Pero ayon kay Smith, the challenge with Kuminga is that if he's gonna take less money than what he wants, then he only wants to do it for a year. Sa madaling salita, kung kukuha siya ng mas mababang halaga kaysa sa gusto niya, gusto lang niyang 1 taon ang kontrata, hindi 3. Iyon ang eksaktong kabaligtaran ng kailangan para matuloy ang trade. Dagdag pa rito, ang buong situation ay lalo pang nagiging komplikado dahil sa isa pang detalye. Ayon kay NBA insider Mark Stein, kailangan pa ng tulong mismo ng Hawks para matuloy ang deal, lalo na matapos kunin ng Atlanta si Lou Dort mula sa Oklahoma City Thunder. Hindi lang ito usapin ng dalawang panig, marami nang gumagalaw na piraso sa parehong oras. Sa unang tingin, parang isang simpleng negosasyon lang ito sa pagitan ng manlalaro at koponan. Pero kung susuriin ng maigi, ipinapakita nito ang isang mas malaking katotohanan. Kahit gaano pa kalakas ang interes ng dalawang koponan, hindi automatikong nangyayari ang isang trade kung ang manlalaro mismo ay may sariling condition. Ito ang bahagi na madalas kinakalimutan ng mga fans, hindi lang mga koponan ang gumagawa ng desisyon. May tao rin sa likod ng bawat kontrata. At ang taong iyon ay may sariling plano, sariling takot, at sariling pananaw kung paano niya gustong itayo ang kanyang karera. Pero narito ang bahagi na nagpapalubha sa lahat. Hindi ito ang unang beses na dumanas si Kuminga ng kawalan ng katatagan sa kanyang karera. Nahati niya ang nakaraang season sa pagitan ng Warriors at Hawks. Nagsimula lamang siya ng 14 na laro sa buong season. Malaking pagbagsak mula sa dating papel niya bilang starter noong 2023-24 season, kung saan naglaro siya ng 74 na laro at nagsimula ng 46. Simula noon, bumaba ang kanyang minutong ginugol sa court taon-taon. Ibig sabihin, ang kasunod na kontrata niya ay hindi lang usapin ng pera. Ito rin ay usapin kung saan siya muling magkakaroon ng matatag na papel bilang starter, isang bagay na wala siya sa loob ng ilang taon. Kaya naman kung gugustuhin niyang 1 taon lang ang kontrata, malaking sugal ito. Kung hindi siya babagsak sa performance, maaari siyang makakuha ng mas malaking kontrata sa susunod na taon. Pero kung hindi rin gaanong maganda ang kanyang papel sa Lakers, baka mauwi lang siya sa parehong sitwasyon, walang katatagan at walang malinaw na papel. Oo, may punto siya na gustong protektahan ang kanyang halaga bilang manlalaro. Oo, mauunawaan na ayaw niyang isakripisyo ang pinansyal na kinabukasan niya ng walang dahilan. At oo, may karapatan siyang pumili ng anumang klaseng kontrata na pinakabagay sa kanyang plano. Pero ang problema ay ito. Habang nag-aatubili siya, patuloy na dumadaan ang oras. At ang Lakers, kahit gaano pa kalaki ang interes nila, ay hindi rin maghihintay ng walang katapusan. Dahil habang nagpapatuloy ang stalemate na ito, nananatiling bukas ang posibilidad na may ibang koponan na biglang papasok
o kaya naman ay magdesisyon na lamang ang Lakers na tumuon sa ibang option. Kaya't narito ang aktual na situation ngayon. Kailangang pumili si Kuminga sa pagitan ng dalawang landas. Kung tatanggapin niya ang 3 taong kontrata, mas mabilis na matatapos ang trade patungo sa Lakers at magkakaroon siya ng katatagan sa loob ng 3 season. Pero kung magpupumilit siya sa 1 taon, mananatiling nakabinbin ang buong proseso at posibleng mawala pa ang pinakamagandang oportunidad na kasalukuyang nasa harapan niya. Kung tatanggapin niya ang kompromiso, may pagkakataon siyang muling maging matatag na starter sa tabi ni Luka Doncic, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng ilang taon. Pero kung magpupumilit siya sa kanyang gustong termino, maaaring mauwi lahat sa parehong kawalan ng katiyakan na kinasadlakan niya mula nang umalis siya sa Golden State. Ayon mismo sa mga insider, nobody knows when the stalemate will break. Ibig sabihin, ang tanging taong may hawak ngayon ng susi sa buong deal ay hindi ang Lakers at hindi rin ang Hawks. Si Jonathan Kuminga mismo ang may hawak nito. Hindi pa natin alam kung kailan matatapos ang stalemate na ito or kung sino ang unang bibigay. Pero malinaw ang isang bagay, ang oportunidad ay tunay at gayon din ang panganib ng paghihintay ng matagal. Para sa isang manlalarong hinahangad lamang ang katatagan sa kanyang karera, maring ito na mismo ang sandaling magpapasya kung matutuloy ito or kung babalik lang siya sa parehong kawalan ng direksyon. Kung ikaw si Kuminga, tatanggapin mo ba ang 3 taong kontrata para sa katatagan o ipagpipilitan mo ang 1 taon at susugalin ang lahat